Eto na po yung sopas niyo. Nilapag ni Leah ang bagong luto at umuusok pang sopas sa harap ni Zephanie Araneta. Ang anak ng kanyang amo, na hindi naman nalalayo ang edad sa kanya, at tinuring niya na rin kaibigan. Wow! Did you cook this, Leah? Mukhang masarap. Nagmamadali naman si Zephanie na kinuha ang kutsara at sumandok ng sabaw mula sa sopas bago yon hipan at higupin. Oh, I love it! Ang sarap mo talaga magluto, Leah. You're the best maid ever. What do you think, Mommy? Daddy? Tanong ni Zephanie sa mga magulang na sina Alberto at Mindy na nasa harapan niya at kasama niyang kumain ng dinner. Tama ka, Zeph. Masarap talaga magluto yan si Leah. Kaya nga hindi ko na alam ang gagawin ko kapag wala yan dito. Kapag hindi siya nagluto ng pagkain, wala akong gana. Tugon ni Mindy. Naku, ma'am, nang bola pa po kayo. Pero salamat po sa papuri niyo. Thank you rin, Zeph. Enjoy lang po kayo sa pagkain. Kapag gusto niyo pa po meron pa sa kusina. Tugon ni Leah nang may ngiti sa mga labi. Habang humahakbang patras si Leah at tumayo sa isang tabi, doon niya na pinanood ang kanyang among kumakain. Sa tabi ni Leah may iba pang kasambahay. Siya si Leah Miranda, 26 years old. At ang 6 na taon doon, nilaan niya sa pagsisilbi sa pamilya Araneta bilang katulong. Lumaki siya sa bahay ampunan. Ngunit inampun naman siya ng kinikilala niyang ina na si Yula. Sa kasamaang palad maaga itong nawala sa mundo dahil sa tuberculosis. Kaya napilitan si Leah na maghanap ng trabaho at buhayin ang sarili. Magandang babae si Leah. Maikli ang itim niyang buhok. Magaganda ang brown na mata. Matangos ang ilong. Mapupula ang labi at morena. Sa loob ng 6 na taong paninilbihan niya sa pamilyang Araneta, itinuring niya na itong pamilya. Dahil ganoon din naman ang pinapadama ng mga ito sa kanya. Ngunit hindi may iwasan na bagalit ang mga ito sa kanya kapag nagkakamali siya, kaya sinisikap niyang gawing maayos palagi ang trabaho sa araw-araw. Nang sa ganon matuwa ang mag-anak na pinagsisilbihan niya. Siya pala, Zephanie. Malapit na ang kasal mo kay Leon, pero wala ka pa ring wedding dress. Bukas sasamahan kita na mamili ng damit, kaya maaga kang gumising. Saad ni Mindy. Napatigil sa pagkain si Zephanie at nawala ang ngiti nito sa labi. Mommy, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na ayaw ko magpakasal kay Leon? Hindi niyo ba nakikita? Bukod sa hindi ko siya mahal, masama siyang tao. Anak siya ng mafia boss, pumapatay sila ng tao para protektahan ang negosyo nila. Are you and Daddy sure that you want me to marry a guy like him? Zephanie, don't talk to us like that. Hindi ka namin pinalaki para bastusin mo lang kami. Kami ang mga magulang mo. At kung anong gusto namin, yun ang masusunod. Wika ni Alberto. Binagsak ni Zephanie ang kubyertos na hawak sa lamesa kasabay ng pagtayo. Napaigtad pa si Leah sa lakas nito. Hindi niya akalain na masasaksihan pa niya mismo sa harapan niya na mag-away ang kanina lang masaya nagkukwentuhan niyang mga amo. I hate you both. Sana hindi na lang kayo naging magulang ko. Nag-walk out si Zephanie paalis sa kusina. Zephanie, kinakausap ka pa namin, bumalik ka dito. Tumayo si Alberto ngunit agad na lumapit si Leah sa mga ito. Sir, ako na pong kakausap kay Ma'am Zephanie. Excuse me po. Yumukod pa si Leah sa mag-asawa bago niya hinabol si Zephanie paakyat sa kwarto nito. Pagpasok sa kwarto, nilock niya ang pinto. Nakita niya si Zeph na umiiyak habang nakaupo sa paanan ng kama nito. Lumapit si Leah sa dalaga at naupo sa tabi nito. Zeph, ba't mo namang sinigaw ang parents mo? Kahit nagalit ka sa kanila, hindi mo dapat ginawa yun. Wika ni Leah habang hinahaplos sa likod ng babae. I'm so sorry, I didn't mean it. Sila kasi, Leah, gusto nilang kontrolin yung buhay ko at gumawa ng desisyon para sa akin kahit na may sarili na akong isip. I feel like I am their puppet and I don't have a choice but to obey them. You know that I don't want to marry Leon Zamora. Jepo is my boyfriend and I love him. Kilala ni Leah ang tinutukan ni Zephanie na boyfriend nito. Nagtatrabaho ang lalaki bilang isang embalsamador sa isang punerarya. Hindi alam ng mga magulang ni Zephanie
na may nobyo ito at tanging si Leah lang ang pinagsasabihan ni Zephanie tungkol doon. Bukod sa amo, itinuring na rin ni Leah si Zephanie bilang kapatid dahil mabait talaga ito sa kanya. Kapag nagsha-shopping si Zephanie, palagi nitong binibilhan si Leah ng bagong damit at sapatos. At madalas sinasama siya nito sa mga lakad bilang kaibigan niya. Kapag pinagagalitan si Leah ni Mindy at Alberto, pinagtatanggol siya ni Zephanie. Dahil doon itinaga ni Leah sa bato, magiging kakampi siya ni Zephanie sa lahat ng oras na kailangan siya nito. Naintindihan kita, Zeph. Ba't pa hindi mo na lang sabihin sa parents mo tungkol kay Jepoy? Ipakilala mo siya kina sir at ma'am. Sabihin mo na mahal mo si Jepoy. Leah, akala mo ba parang pagbili ng patis yung sinasabi mo? If I tell them about Jepoy, sigurado akong paghihiwalayin nila kaming dalawa. Mamamatay ako kapag nangyari yun, Leah. Huwag kang mag-alala. Embalsamador naman siya, di ba? Hinampas ni Zephanie si Leah sa braso. Leah naman Biro lang, ito naman. Pinapatawa lang kita. Ewan ko sa'yo, na ba nagustuhan mo sa Jepoy na yan? Mas mukha pa siyang bangkay sa mga iniimbalsa mo niya sa punerarya. Nakita na ni Leah si Jepoy. Payat ito, malaki ang eye bags, dahil sa pagpupuyat sa trabaho. Madalas din ang may formalin. Pero hindi alam ni Leah kung paano nagagawa ni Zephanie na yakapin ito tuwing nagkikita sila nang hindi sumasakit ang ilong. Jepoy is the only guy who loved me and showed me my worth, Leah. Sa kanya ko lang nararamdaman yung pagmamahal na kahit kailan hindi ko naramdaman kina mom at daddy. Alam mo naman yun, di ba? And you were there to accompany me, di ba? Oo naman. Alam mo namang sasamahan kita sa lahat ng patagumang pakikipagkita dyan sa boyfriend mo na yan. Alam mo naman na, pwede mo naman akong paggawa ng rebulto kapag namatay ako, di ba? Bilang isang most consentidor na kaibigan. Di naig ko pa ang Volcasil kung pagtakpan ka kina Sir Alberto at Mindy. Bahagyang napatawa si Zephanie. Kahit papaano gumaan ang loob niya dahil kasama niya si Leah. Hinawakan niya ang kamay ng kaibigan. Alam ko, kaya I'm hoping na tutulungan mo ko sa pakikipagtanan ko kay Jepoy. Nanlaki ang mga mata ni Leah at agad hinila ang mga kamay. Zeph! Napapaliw ka na ba? Muling hinuli ni Zephanie ang kamay ni Leah. Leah, please! Tulungan mo ako tumakas sa araw ng kasal ko. Sasama na ako kay Jepoy. Hindi ko gusto yung plano mo na yan, Zeph, ha? Mukhang delikado yung iniisip mo. But you're my best friend, right? Ang dami kong dugawa for you. Matitiis pa talaga akong makita na matali sa lalaking hindi ako sasaya. Leah, matitiis pa ba ako? Naglalambing at nangongonsensya ang tinig ni Zephanie habang nakatingin sa mga mata ni Leah. Effective naman yun. Dahil walang nagawa si Leah kundi pumayag sa gusto ng kaibigan/amo niya. Bumuo sila ng plano at hinintay na lang ang araw ng kasal ni Zephanie upang maisakatuparan yon. Kuya, tara na po. Saad ni Leah sa driver ng bridal car na sinasakyan nila ngayon ni Zephanie na nakasuot ng wedding dress nito. Araw na ng kasal at ngayon din na nakatakdang araw upang maisakatuparan ni Leah at Zephanie ang ginawa nilang plano. Umandar na ang sasakyan, papunta na sila ng simbahan. Kalagitnaan ng biyahe nagkatingin na sina Zeph at Leah. Tumango naman si Leah sa kaibigan. Kuya, pwede po bang mag-stop over muna tayo sa gasoline station? Naiihin na raw po kasi itong si Ma'am Zephanie. Ako ma'am, baka pumali tayo sa kasal eh. Magagalit po sa akin si Ma'am Mindy at Sir Alberto. Hello, this is Iya. At bago natin ituloy ang kwento, meron kaming munting mensahe na nais iparating sa aming mga masugid na tagapakinig. Hihingi lang po sana kami ng konting lambing. Napansin po kasi namin na karamihan po sa aming mga listeners hindi pa po nakakapag-subscribe sa aming mga channels. Ang Randall Tagalog Love Stories, The Randall Stories Audiobook, at ang Miss Randall Love and Fantasy Stories. Kaya ini-encourage po namin kayo na kung isa kayo sa mga frequent listeners at hindi pa nakakapag-subscribe, magiging malaking tulong po sa aming munting community ang pag-click nyo sa subscribe button at pag-tap ng notification bell para ma-notify kayo sa ginagawa naming daily updates sa channel. Malaki rin na magiging tulong nito sa mga writers na nagsusulat para sa aming channels, and also, they would be encouraged to na magpatuloy sa pagsusulat ng sa gayon, mas mabigyan pa namin kayo ng kasiyahan at entertainment sa araw-araw. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat.
Sige na kuya, kapag ito si Ma'am Zephanie naihirin sa wedding dress niya, edi sayang naman yung 100,000 pesos na ginamit niya pambili dito. Panigurado magagalit si na Madam at Sir kapag nasira yung wedding dress na binili nila. Sige ka. Napunta sa isang dilema ang driver at sa huli, tinigil na nga niya ang sasakyan sa pinakamalapit na gas station na nadaanan nila. Sige po ma'am, pero bilisan niyo po ah. Salamat kuya ah. Saad ni Lia at nauna nang bumaba ng sasakyan. Nagmamadali sila na pumasok sa mini department store ng station. Good day, welcome to... Hindi na natapos ng cashier ang sasabihin nang makita niya ang isang bride na pumasok ng store kasama ang isang katulong. Hello, good morning, saan ang CR niyo? Tanong ni Lia sa cashier. That way po. Tinuro ng cashier ang daan at bakas pa rin ang shock sa mukha nito. Salamat! Pagpasok ng CR ng store, mabilis na nagpalit ng suot nilang damit sina Lia at Zephanie. Paglabas nila mas lalong nawindang ang kahera dahil magkapalit na ng suot ang dalawa. Kumuha si Lia ng isang sombrero na nakadisplay sa store. Saka yun sinuot sa ulo ni Zephanie. Dumukot si Lia ng pera sa bulsa, binigay yon sa kahera. Keep the change. Thank you, ang linis ng banyo nyo. Hinila na ni Lia si Zephanie pabalik ng sasakyan. Hindi naman nakahalata ang driver dahil natatakpan ng sombrero ang mukha ni Zephanie na nakasuot ng maid's uniform, habang si Lia naman nakatungo at natatakpan ng belo ang muka. May konting pagkakahawig din kasi si Lia kay Zephanie, kaya naman mahihirapan ding i-identify ang titingin kung sino ang nasa likod ng belo unless tititigan ito ng matagalan. Tara na po! Saad nila sa driver at nagmaneho na ulit ang matandang driver. Pagdating ng simbahan, naunang bumaba si Zephanie at sumunod naman si Lia. Pagkaalis na sasakyan, humarap si Zephanie sa kaibigan. Lia, tatakas na ako ah. Hinihintay na ako ni Jepoy sa may kanto. Ikaw na bahala dito ah. Oo, sige. Mag-ingat ka ah. Niyakap ni Lia si Zephanie at ganon din ang dalaga. Nang maghiwalay sila, tumakbo na paalis si Zephanie. Si Lia naman humarap na sa pinto ng simbahan na sarado. Napakabilis ng kabog ng dibdib niya. Gusto niya umatras ngunit huli na ang lahat. Nandito na siya kaya kailangan niya na itong ituloy. Ano ba itong pinasok mo, Lia? Wala pa naman sa plano mo ang pagpapakasal pero heto, ikakasal ka ng instant? Ay, paano na si Batman? Aniya sa isip. Unti-unti nang bumukas ang pinto ng simbahan. Nanatiling nakatungo si Lia at nagdarasal na sana sapat na ang belo na tumatabing sa kanyang muka upang hindi siya masyadong makilala ng mga bisita. Tumugtog ang pianista. Dahan-dahan ang naglakad si Lia patungo sa altar. Kabila ang flash ng kamera ang nakikita niya sa paligid. Ang kabang nararamdaman niya kanina, mas lalo lang dumoble na makarating siya sa ibabang hagdan ng altar. Kung saan naghihintay ang mapapangasawa niya, na agad naman niyang hinawakan sa braso. Naging smooth ang daloy ng seremonya at buong oras nakatungo lang si Lia at sumasagot lang kapag nagtatanong ang pare. At sa huli, ang pinakahihintay ng lahat, ang anunsyo ng pare na, "You may kiss the bride." Nakatayo na si Lia sa harap ni Leon na seryoso lamang ang muka. Hindi mababasa kung masaya ba ito o nagsisisi. Sa kauna-unahang pagkakataon na nagtama ang paningin nila, pakiramdam ni Lia bigla siyang nagkaroon ng palpitation. Napakabilis ng tibok ng puso niya at wala siya ibang nagawa kundi ang tumitig lang kay Leon hanggang sa angat nito ang belo. Na-expose ang tunay na identity ng bride. Napasinghap ang ilan sa mga bisita. Umugong ang bulungan sa paligid. "She's not our Zephanie!" Sigaw ni Mindy at agad na umakyat sa hagdan. Hinila ang buhok ni Lia at hinarap ito sa kanya. "Aray ko po, ma'am!" Nanlaki ang mga mata ni Mindy. "Lia? What are you doing here? Why are you wearing that wedding dress? Nasaan si Zephanie?" "Hindi ko po alam, ma'am." "Hindi mo alam? Are you joking me? Nakarating ka rito sa simbahan, nakapaglakad ka patungo sa altar at kinasal ka kay Leon tas hindi mo alam?" "Ma'am, magpapaliwanag po ako." Iniangat ni Mindy ang palad. Handa nang sapalin si Lia nang bigla yung pinigilan ni Leon. Napatingin si Mindy sa lalaki at namutla ito
nang makitang nakatutok na ang baril nito sa kanya. Ang mga tauhan ni Leon tinutukan din ng baril ang lahat na magtatangkang lumapit sa boss nila upang pigilan to. Tulala lahat ng bisita at animoy nanonood ng live action. Hurt my wife and I'll kill you. Saad ni Leon sa malalim at malamig nitong boses na agad nagpatindig ng balahibo ni Mindy. Leon, you don't understand. Impostor ang babaeng ito. Take your hands out of my wife. Hindi pinansin ni Leon ang sinabi ni Mindy at bawat salitang binitiwan niya may diin at tila nagbabanta. Agad na binitawan ni Mindy ang buhok ni Leah. Nanginginig pa rin si Leah habang nakatungo. Mahigpit na hinawakan ni Leon ang pulso ni Leah at hinila siya nito palabas ng simbahan kasama ang mga tauhan. Nahimatay si Mindy sa nerbiyos, nagkagulo na ang mga tao sa loob. Nagpatianod na lamang si Leah sa lalaking humihila sa kanya. Anak ng pusit naman, mukhang wala na akong babalik ang trabaho. Bahala na. Sana lang hindi ako pabayaan ng lalaking to. Hindi niya ba ako pababayaang mamatay o siya yung papatay sa akin? Oh my God! Aniya sa isip hanggang makasakay sa kotse ni Leon. Sir, pasensya na sa gulo na gawa ko. Sasabihin ko na yung totoo. Tumakas si Zephanie. Napilitan lang naman akong gawin to dahil kaibigan ko yung tao at naaawa ko sa kanya. Did I ask you? Hindi, pero sinasabi ko, then don't speak. Napaawang ang bibig ni Leah. Sa lahat ng pinakaayaw niya yung pinapatahimik siya. Kapag nagpapaliwanag. Sarkastiko siyang natawa habang umaandar ang sasakyan na minamaneho ni Leon. Mawalang galang na. Ako na nga nagpapaliwanag na maayos as may gana ka pang patahimikin ako. At saka tao ka ba? Nagkaroon na ng big revelation plus muntik pa ako masampal ng bongga doon sa loob ng simbahan tapos si mukha mo hindi man lang nagbabago na reaksyon? Nung pinanganak ka ba, nonchalant ka rin? Pwisit? Padabog na napasandal si Leah sa kinauupuan at napatingin na lang sa binata. Maya-maya, ibinaling niya ang tingin sa bintana nang makita niyang wala pa rin tumpake. Dapat nga, nagpapasalamat ka pa sa akin. Dahil kung hindi ko pinigilan ang matandang yan, baka may natural blush ka na. Sa isang pising nga lang. Wow! Parang utang na loob ko pa yun sa'yo. Of course. So at least, be thankful. Thank you mo mukha mo. Ang yabang mo porket may baril ka. Mabuti pa ibaba mo na nga lang ako dito. Uuwi na lang ako sa probinsya namin. Wala na rin naman akong trabaho. No, we're going in your new home. Asawa na kita at wala kang magagawa kundi tanggapin ang kapalaran mo, babae. Napahilamos na lang na mukha si Leah. Pwisit na buhay to. Tamaan sana ng kidlat ang damuhong to. Bigla namang kumulog ng malakas at napaigtad si Leah. Nang silipin niya ang labas, napansin niya na may namumuong sama ng panahon. Joke lang, Lord. Huwag na muna ngayon. Baka magkasama kami matusta. Napayakap na lang siya sa sarili dahil strapless ang suot niyang gown. At nang mapansin ni Leon na nilalamig siya, inhinto nito ang sasakyan sa tabi ng kalsada. Nagtataka naman si Leah kung bakit ito biglang huminto. Nang lingunin niya si Leon, tinanggal nito ang suot na coat, saka yun binato sa mukha niya pa mismo. Gigil na tinanggal ni Leah ang coat sa mukha niya. Bastos ka talaga, no? Anong gagawin ko dito? Lalabhan! Ibalot mo sa katawan mo para hindi ka lamigin. Hininaan din ni Leon ang aircon ng sasakyan. Bago muling nagmaneho. Hindi maiwasan ni Leah mapangiti. May concern din naman pala ang lalaki. Akala niya wala itong puso. Nang maisuot niya ang coat, pasimple niyang inamoy yon. Nakagat niya ang ibabang labi. Dahil napakabango ng coat. Thank you. Mahinang bulong ni Leah. Binalik ang tingin sa bintana. Napakibot naman ang gilid ng labi ni Leon. Pagkarating nila sa mansyon, namangha si Leah na makita ang laki ng bahay. Mukha itong palasyo ng Malacanang. Maraming statue sa labas at may malaking fountain din sa gitna ng front yard. Pagkababa ng sasakyan, hinila ni Leon ang dalaga papasok na mansyon. Aray ko naman. Hindi nga ako nasampal. Mababangasan naman ako sa mukha kakahila mo. Saad ni Leah nang muntik nang matalisod sa pinto ng mansyon. Dumating ang mga kasambahay at isa-isang humilera sa harapan nilang dalawa. These are the maids. If you need something, you can ask their help. Isa-isang nagpakilala ang mga katulong at malugod naman silang binati ni Leah. Kung dati,
Siya ang nagsisilbi. Ngayon naninibago siya dahil mukhang siya pa yata ang pagsisilbihan ng mga ito. Nice to meet you po. Ha, buti nagtagal kayo dito? Sinamaan ang tingin ni Leon ng babae. Follow me. Sumunod naman si Leah kay Leon. Kumaway pa siya sa mga katulong. Pumasok sila sa isang malaking kwarto. May sarili itong library, banyo, sala, balcony, at syempre king-size bed na nasa gitna. At meron pang ilaw sa taas. This is my room. At dahil kasal na tayo, this will be your room too. Nagtanggal ng sapatos si Leon at sinuot ang tsinelas nito. Kwarto natin? Mag-share tayo? Obviously. Hindi ba pwedeng sa guest room na lang ako? Nagpakawala ng malalim na hininga si Leon. Saka siya lumapit sa babae. Napatingala naman si Leah dahil sa katangkaran ni Leon. Gusto ko, dito ka, kaya wala kang magagawa. Bumaba ang tingin ni Leon sa mga labi ni Leah. Sa kanya ibinalik ang tingin sa inosente nitong mga mata. Unti-unti siya nagtanggal ng botones sa suot na polo habang hindi inaalis ang tingin kay Leah. Sus Mariosep, naguhubad na siya. Kararating na namin honeymoon agad-agad? Sa isip-isip ni Leah at sunod-sunod na napalunok ng laway. What's your name, woman? Leah. Nahigit niya ang hininga at di alam kung saan titingin. Sa gwapo ba mukha ni Leon? Sa abs ito? Sa V-line? Lahat kasi masarap sa mata niya. Nang makapagtanggal ng pang-itaas niya si Leon, binato niya yun sa sahig at nilampasan si Leah. Maliligo lang ako. You can take the shower when I finished. May damit ka na sa closet. Help yourself and stop fantasizing about my body. Saad ni Leon bago pumasok sa loob ng banyo at sinarado ang pinto. Naiwan naman doon si Leah na tigalgal. Bumalik ang inis niya sa binata. Hindi siya naiinis dahil sa attitude nito. Naiinis siya dahil binitin siya nito. Ang yabang? Kala mo naman sobrang ganda ng katawan na pwedeng pang billboard o model ng brief? At saka na fantasizing your body. Yuck! Kagaya na sinabi ni Leon, may mga nakahanda na ang damit si Leah sa closet. Ngunit alam naman niyang para talaga yan kay Zephanie. Mabuti na lang, bukod sa magkahawig sila, magkasize din silang dalawa ng katawan. Matapos maligo at makapagpalit, natulog si Leah sa kama nila. Dahil masyado nakakapagod ang mga ganap sa araw na yon. Nagpaalam din si Leon na may aasikasuhin nito sa trabaho. Kaya naman mag-isang kumain si Leah ng tanghalian. Wala naman siya ibang ginawa kundi matulog ng araw na yon. Dahil first time niya makahiga sa isang malambot at komportableng kama. Kinagabihan, maaga namang dumating si Leon. Nakasabay niya ito sa hapunan. Masyadong maraming pagkain. At pakiramdam ni Leah wala nang space sa tiyan niya na sobrang kabusugan. Pagkatapos nilang kumain ng hapunan, dumiretso sila sa kwarto. Sinarado ni Leon ang pinto at handa na sanang mahiga nang mapatigil siya. Nakita niya si Leah na kumuha ng unan sa kama at saka ng kumot. Nanirequest ito sa kasambahay kanina. So ka pupunta? Matutulog na. Sa may sala na lang ako since kwarto mo naman to. I said, this is our room now. Di kasi ako komportable na may katabing lalaki. Kahit nakasal na tayo, hindi pa naman tayo sobrang close, no? Tsaka malay ko ba kung may gawin ko sa akin masama habang mahimbing yung tulog ko? Really? Ako pa talaga? Samantalang ikaw yung pagdanasa sa katawan ko? Sarkastikong natawa si Leah. Oh, grabe. Kaya pala lamig. Bukod si aircon, ang hangin pala dito. Sa sala na ako matutulog. Baka matangay pa ako ng kahanginan mo palabas ng balkonahe, kaya good night. Nilampasan ni Leah ang binata at lumabas na ng silid. Wala nang nagawa si Leon. Kundi hayaan ng babae, sinarado niya ang pinto at nahiga sa kama niya. Samantala sa may sala, hindi mapakali si Leah kung paano matutulog dahil nahahati ang focus niya sa dapat pagtulog at pagpalo ng lamok na kumakagat sa kanya. Ang lamok naman dito, wala ba silang katol? Isang oras ang nakalipas, hindi pa rin madapuan ng antok si Leah. Ngunit wala siyang magawa dahil ginusto naman niya yon at mas gugustuhin niya pang pagfiestahan ng lamok kaysa makatabi si Leon. Lintik na mga lamok to. Kumusta na kaya yun sa taas? Siguro umihilik na yun. Sana all na lang. Aniya habang nakatingala sa kisame.
Pagkasabi niya ng salitang iyon, nakarinig siya ng yabag ng paa pababa ng hagdan. Bumangon siya at kahit madilim alam niyang si Leon yon. Anong ginagawa mo dito? Kala ko natutulog ka na. Umakyat ka na sa taas. Hihintayin mo pa ba maging Dalmatian ka sa mga kagat na lamok? Ba't ba ang kulit mo? Ayos na naman ako dito ah. Komportable nga ako, tignan mo. Nahiga pa si Leah upang ipakita kay Leon kung paano niya pinagkakasya ang sarili sa maliit na sofa. Tigas ng ulo mo. Binuhat ni Leon si Leah kasama ng kumot at una nito na parang 1 kilo ng bigas sa isang braso niya. Hoy, ano ba ginagawa mo, ha? Ibaba mo nga ako? Nagpumiglas si Leah. Ngunit wala rin yung silbi dahil malakas si Leon at walang kahirap-hirap siya nitong inakyat sa hagdan at naipasok sa kwarto. Hinagas ni Leon si Leah sa kama. Napaatras naman si Leah habang nakaupo sa kama. Sa dulo ng kama nakatayo si Leon. Nakatingin sa kanya gamit ang itim nitong mga mata. Huwag ka lalapit at sisipain kita. Crazy woman. Dinampot ulit ni Leon ang unan at kumot na ginamit ni Leah. Sa couch na ako matutulog. Diyan ka na para mas komportable ka. Good night. Tinalikuran siya ni Leon. Saka nagtungo sa couch na nasa loob ng silid at doon nahiga. Pinanood lang naman ni Leah ang binata sa ginawa nito. Maya-maya, hindi na nagsalita pa ang binata dahil mukhang nakatulog na ito. Napangiti naman si Leah. Tila natunaw ang 2% na inis niya kay Leon dahil sa pagka-gentleman nito. Good night din. Saad ni Leah bago nahiga at nakangiting natulog sa malambot na kama. Pagpatak ng umaga nagising si Leah na wala na si Leon sa couch. Agad na kinuha ni Leah ang cellphone na nasa loob ng isang drawer ng side table at chinek kung may messages ba mula kay Zephanie. Zeph naman, kahapon pa kita mini-message. Mag-reply ka naman sana o kahit okay lang ay sapat na para sa akin para malaman ko kung buhay ka pa. Nagpakawala ng buntong hininga si Leah at muling nagtipa ng mensahe kay Zephanie na nagtatanong kung nasan to at kung kamusta ang kalagayan nito. Sa kanya yun sinend. Nang matapos si Leah sa morning routine niya, dumating na ang kasambahay at tinawag siya para mag-agahan. Good morning. Wow, ang sasarap naman ng pagkain. Sakto, kanina pa kumukulo yung tiyan ko. Naupo si Leah sa isang upuan sa tabi ni Leon na nasa dulo ng mesa at saka siya kumuha na makakain. Pagkatapos mong kumain, magpalit ka ng damit pang alis. Pupunta tayo na headquarters. Ipapakilala kita sa mga katrabaho ko. Nandun din si Mom at Dad. To meet you personally since hindi kayo nakapag-usap ng kasal. Headquarters? Ng ano? Mafias? Yup. So, be presentable. Please don't do something dumb. Umismid naman si Leah. Kagaya na sinabi ni Leon, nagbihis si Leah ng pang-alis. Isang simpleng white puff dress ang sinuot niya sa Kitten Hills. Hindi siya sanay sa mga ganoong kasuotan, ngunit wala siyang choice. Dahil yun ang nasa closet niya. Pagkarating ng sinasabing headquarters, bumaba sila ng sasakyan, ngunit hindi agad nakapaglakad si Leah habang nakatingala at minamasdan ng gusali. Bigla siyang kinabahan. Parang gusto na lang niyang bumalik sa mansyon at matulog maghapon. Ikaw na lang kaya, Leon. Dito na lang ako. Hintayin na lang kita sa labas. Why? Is there something wrong? Kinakabahan kasi ako eh. Baka hindi ako magustuhan ng mga tauhan mo. Or worse, ng parents mo. Kita pa naman nila yung nangyari sa simbahan. Nahihiya akong humarap sa kanila. Kinuha ni Leon ang kamay ni Leah. Tinitigan niya ito sa mata. Saka maingat na hinawi ang ilang hibla ng buhok papunta sa likod ng tenga nito. You have nothing to worry about. They don't have the rights to judge you and say anything bad about you because you're my wife. I am the Mafia Prince, and starting today, you're the Mafia Princess of this organization. Pakiramdam ni Leah, nagpa-party ang internal organs niya sa sinabi ni Leon. Gusto niya itong hampasin sa kilig, ngunit pinigilan niya ang sarili dahil baka bigla itong maglabas ng baril. Let's go. Hawak pa rin ni Leon ang kamay ni Leah. Naglalakad na si Leon at ang babae papasok na headquarters. Pagpasok sa loob, binati sila ng mga nakakasalubong.
Itinur din siya ni Leon sa iba't ibang rooms na headquarters at isa na sa mga yon ay ang silid na napupuno ng armas. Hinaplos ni Leah ang mga baril na nakadisplay sa pader. Natatakot siya sa mga ito dati. Ngunit nang siya mismo ang nakahawak, iba pala yun sa pakiramdam. Parang natitempt siya na bumaril, kahit hindi siya marunong. Feeling niya kasi ay ang cool kapag may hawak siya nito. Lalo na't isa siyang babae. Alam mo ba kung paano gamitin yan? Tanong ni Leon habang nakapamulsa at pinagmamasdan ang asawa. Hindi, pero gusto ko matutunan. Kinuha ni Leah ang isang pistol sa lagayan nito. Saka yun kinilatis. Hinutok ni Leah ang baril sa pader at ginaya ang ginagawa ng mga action star na napapanood niya sa TV, with matching sound effects pa. Napatigil siya at nakaisip na isang kalokohan. Tinutok niya ang baril kay Leon at chill lang habang nakatingin sa kanya. Kapag natuto akong gumamit ng baril, babarilin na lang kita kapag napikon ako sa'yo. Biro ni Leah. You're holding it wrong. Ngumisi si Leon at lumapit kay Leah. Pumwesto ang lalaki sa likod ng babae at ang mga kamay niya marahang pinadaan mula sa balikat ni Leah patungo sa braso hanggang makarating ito sa kamay ng babae. Pakiramdam ni Leah, nagtaasan ang buhok niya sa katawan sa simpleng haplos ni Leon sa kanya. Idagdag pa ang mainit itong hininga na tumatama sa batok niya at ang matigas itong dibdib na sumasayad sa likod niya. Pakiramdam ni Leah sa sabog na ang puso niya sa loob ng kanyang ribcage. Ang mga kamay niyang nakahawak sa baril, namamasa dahil sa pawis. You need to spread apart your thumb and index finger and keep the gun backstrap as high as possible. Habang sinasabi at ginagawa yun ni Leon, dinidikit niya ang mukha sa pisngi ni Leah. Wrap these fingers around the grip, and then like this. Habang inaayos ni Leon ang posisyon ng kamay ni Leah, masuyo siya nagtatanim ng maliliit na halik mula sa pisngi ni Leah pababa sa leeg nito. Hindi rin mapigilan ni Leon ang pagkasabik. Nahalikan ang balat ni Leah. Kundi lang siya nakapagpigil kagabi, baka natuloy na ang honeymoon nila. Ngunit ngayon, hindi niya na talaga mapigilan. Kaya nagpadala na lang siya sa nararamdaman. Anak ng, anong ginagawa niya? Tsaka bakit hindi ko siya matulak? Bakit hikiliti ako sa ginagawa ng damuhong to? Ano bang ginagawa niya sa akin? Sa isip-isip ni Leah, at hindi niya namalayang nakapikit na siya. Dinadama ang bawat dampi ng labi ni Leon sa balat niya. Ang kanang kamay ni Leon, nakahawak sa kamay ni Leah, napunta ito sa leeg ng dalaga. Bahagyang nakasakal yon ngunit maluwag. Ang kabilang kamay naman nito, ginamit upang iharap ang mukha ni Leah sa kanya, at agad niyang inangkin ang labi nito. Natagpuan na lang ni Leah ang sariling tumutugon sa halik ni Leon. Nabitawan na rin niya ang baril, at napaharap kay Leon bago pinulupot ang kamay sa leeg nito. Isinandal ni Leon ang babae sa mga nakadisplay na baril. Maya-maya pa'y pinutol niya ang halik. Hingal na hingal sila pareho na tumingin sa mata na isa't isa. What's going on here? Sabay silang napatingin sa nagsalita sa may pintuan at nakita nila sina Paul at Amanda Zamora, ang mga magulang ni Leon. Mabilis na tinulak ni Leah si Leon at inayos niya ang suot na bestida. Mom, Dad, kanina pa namin kayo hinahanap. Sabi ni Leon na parang hindi sila nahuli ng mga ito sa ginagawa. Well, we just arrived. Kanina pa rin namin kayo hinahanap. Katatapos na namin mag-tour sa buong building. By the way, this is my wife, Leah. Pinulupot ni Leon ang kanang kamay sa bewang ng babae. Saka ito hinapit papalapit sa kanya. Awkward naman na pangiti si Leah sa mag-asawa. Nako-conscious siya sa kumalat na lipstick sa labi niya. Hello po, nice to meet you. Hello dear, nice to meet you again. At least ngayon maayos na. Lumapit si Amanda kay Leah at bumeso ito sa kanya. Maging si Paul lumapit upang ibeso si Leah. Naistorbo ba namin kayo? May naglalarong ngiti sa labi ni Amanda. Habang nakatingin kina Leah at Leon. Po, hindi po. Wala naman po kaming ginagawa. Tinuturuan niya lang po akong humawak ng barel. Yan lang po. Palusot ni Leah. Kahit naman halatang hindi yun ang ginagawa nila ni Leon kanina. Alright. Magkukunwari na lang kami ni Paul na wala kaming nakita. Anyway, gusto mo ba ng tsaa? I have a tea recommendation for you.
na sigurado akong magugustuhan mo, iha. Come with me. Hinila ni Amanda si Leah mula kay Leon at lumabas na sila ng silid. Hindi inaasahan ni Leah na ganoon kabait si Amanda. Marami itong naikwento tungkol sa pagtatrabaho niya bilang isang negosyante at bilang asawa ng mafia boss. Doon nalaman ni Leah na kakambal na ng panganib ang trabaho na napangasawa niya. Ngunit, sinigurado naman ni Amanda na hindi siya pababayaan ni Leon. Noong una, natatakot pa si Leah na makausap si Amanda dahil baka hindi siya nito magustuhan at ma-bring up ang nangyari sa simbahan. Ngunit nagulat siya na hindi yun kailanman nabanggit sa buong pag-uusap nila. Puro good vibes at tawang-tawa naman ang ginang sa mga jokes niya dito. Sayang, sana mas mahaba pa ang araw na makasama kita, iha. I really enjoyed your company. Bakas ang lungkot sa boses ni Amanda nang ihatid nila ni Paul ang mag-asawang si Leon at Tia sa labas ng building kung saan naroon nakapark ang sasakyan ni Leon. Huwag po kayong mag-alala. Pwede naman po kayong bumisita sa mansion anytime. Ipagluluto ko po kayo. We would love to, Leah. Pero pareho kaming busy ng asawa ko sa negosyo. Pero kung makahanap kami ng oras, we will inform you too. Matapos magpaalam sa isa't isa, sumakay na sa kotse sina Leah at Leon. Tinahak nila ang daan pa uwi. Kinabukasan maagang nagising si Leah upang magluto ng pancake. Kagabi pa kasi siya nag-crave nun. Kaya excited siyang bumangon at dumiretso sa kusina. Si Leon naman iniwan niyang natutulog sa couch. Hindi na ginising pa dahil baka utusan pa siya nitong ipagluto rin ito. Ayan, grabe ang sarap. Pero feeling ko mas masarap to kapag may honey eh. Naghalukay si Leah doon sa cabinet. Ngunit wala siya makitang honey. Baka sa pantry meron. Sandali, dyan ka lang lalantakan kita mamaya. Wika ni Leah sa pancake na nasa pinggan. Saka siya pumunta sa pantry na katabi lang ng kusina. Samantala si Leon na bagong gising. Napadpad sa kusina upang uminom sana ng tubig, ngunit bigla niya nakita ang pancake na niluto ni Leah. This looks good. Dinampot niya ang 3 pirasong pancake. Tinupi yun bago isubo ng sabay-sabay sa bibig. Sa kanyang inuya. Pagbalik naman ni Leah galing pantry at tuwang-tuwa na may hawak na bote ng honey, napaawang ang labi niya na makita si Leon na sinimot lahat ng niluto niya. Hoy, pancake ko yan! Ba't mo kinain? Nilapag niya ang bote ng honey sa lamesa. Sa kanya nilapitan si Leon at binuka ang bibig nito. Ilawa mo yan! Ilawa mo yan! Buisit ka talaga! Ako nagluto tas ikaw lang mabubusog? Naghahain na nga yung mga katulong mo sa dining area na maraming pagkain, tapos yung akin pa yung pinatus mo, ha? Get off me. Angil ni Leon na tinulak si Leah. Kumuha si Leon ng kapiranggot na pancake na hindi pa niya nangunguya sa loob ng bibig niya at binigay yon sa babae. Here, you want some? Kakainin mo ba? Napasigaw na lang si Leah sa ines. Ngiti-ngiti naman si Leon na binalik ang kapiraso ng pancake sa bibig. Saka siya pumunta sa ref upang kumuha ng tubig. Sinali niya yun sa baso saka ininom upang bumaba ang kinain niya. Don't give me that face, woman. Hindi ko naman alam na sa'yo yun. Laki-laki ng bibig mo tas di ka marunong magtanong? Wala namang tao dito kanina. Hindi magluto ka na lang ng bago. Lalampasan na sana ni Leon si Leah ngunit hinarangan siya nito. Hindi. Magluluto tayo ng bago. Naintindihan mo? Halika. Total. Patay gutom ka naman, di ba? Di tulungan mo ako magluto ng pancake at share na tayo. What? Let me remind you, woman. This is my house at di mo ako pwede utusan. Well, let me remind you then, mister, I am your wife. Kaya pwede kitang utusan. Wala na nagawa si Leon nang suotan siya ng apron ni Leah. Inabot ito sa kanya ang mixing bowl at pancake mixture. Medyo natagalan sila sa paghahalo. Dahil napaka-reklamador ni Leon, ngunit kalaunan, nag-e-enjoy ito sa ginagawa. First time itong kumilos sa kusina at magluto ng pagkain. Tuwang-tuwa rin naman si Leah na tinuturuan si Leon dahil para itong bata na amaze na amaze. Yan, kapag brown na yung paligid ng pancake, pwede mo na yung baliktarin. Binaliktad nga ni Leah na kasalang na pancake sa kawali. Saka siya humarap kay Leon na kanina pa pinapanood ang pagpiprito niya. O ayan, marunong ka na ha? Sa susunod, magluto ka na lang sayo. Of course, ipagluluto ko na rin si Mama at Dad.
kapag bumisita sila dito. Dumampot si Leon ng isang lutong pancake mula sa pinggan, saka yun hinati. Ang kalahati sinubo niya, ang kalahati naman marahang sinubo sa bibig ni Leah. Nginuya naman yun ni Leah kahit na medyo mainit. Hindi niya kasi alam kung mapapaso siya sa bagong lutong pancake o sa mga titig ni Leon sa mga labi niya. Napaatras na lang si Leah nang unti-unting lumapit si Leon hanggang sa makorner siya nito sa lababo. "You're so beautiful, wife." Napalunok naman si Leah, pinamulahan siya ng pisngi. "Wife, ang sarap naman pakinggan." Aniya sa isip. "And delicious." Sinunggaban ni Leon ang halikang labi niya. Tila naghahalo na ang kinakain nila, pareho sa loob ng bibig nila. Ngunit hindi na alam ni Leah kung bakit imbis na mandire, nag-e-enjoy siya sa ginagawa ni Leon. Ang pamilyar na sensasyon na nararamdaman ni Leah nung una silang maghalikan sa headquarters, muli niya na namang naramdaman. Nawawala siya sa sarili sa tuwing maglalapat ang labi nila ng lalaki. Natigil ang paghahalikan nila nang makaamoy sila na parang may nasusunog. "Ay, lintik yung pancake ko!" Sigaw ni Leah nang maghiwalay ang mga labi nila ni Leon. Sa loob ng 2 buwang pagtira ni Leah sa mansyon, unti-unti siyang nasasanay. Mas lumalalim ang nararamdaman nila ni Leon sa isa't isa, kahit madalas nagbabangayan pa rin sila. Hindi na rin natutulog si Leon sa couch dahil magkatabi na sila matulog sa kama at magkayakap na magigising sa umaga. Naging komportable si Leah na palagi niyang kasama si Leon at aaminin niyang minamahal niya na ito. Isang araw, nag-ayos si Leah dahil may pupuntahan siya. Sa loob kasi ng 2 buwan, wala siyang ibang ginagawa sa loob ng mansyon kundi matulog, magluto at kumain. Napagdesisyonan niyang lumabas ng lungga kahit isang araw lang. "Leon, magmamall ako, sama ka?" Tanong ni Leah. Nagkangat ng tingin si Leon sa babae. Abala siya sa pagbabasa ng business book sa may pool area. Nakasuot lang ng sando at gray pants. Ngunit para sa mga mata ni Leah, napakalakas pa rin ang dating nito. "I can't. May meeting ako later online." "Sige, magko-commute na lang ako. Hatid na lang kita." Tumayo na si Leon ngunit agad naman siya hinarangan ni Leah. "Alam mo minsan, magpunta ka ng spa." "Why would I?" "Kasi, namumuo na yata yung tutulis sa tenga mo. Sabi ko, magko-commute na lang ako. Dito ka na lang, kaya ko na ang sarili ko." "Are you sure?" "Ay, ang kulit." "Oo nga." Pinisil ni Leah ang ilong ni Leon at napaatras naman ang lalaki habang nakakunot ang noo at hawak ang ilong na namumula. "What the? Why did you do that?" Fine. Basta umuwi ka ng buhay Agad na niyakap ni Leah si Leon at bahagyang tumawa. Kahit naiinis, bumigay pa rin si Leon at niyakap pabalik ang asawa. "Sorry, chinecheck ko lang kung nagpa-rhinoplasty ka. Alis na ako, bye." Isang mabilis na halik sa pisngi ang ginawa ni Leah bago umalis. Wala sa sariling napangiti si Leon. Naiiling na umupo at bumalik sa pagbabasa. Pagdating niya sa mall, nag-window shopping lang si Leah at nag-ikot-ikot. Kahit na binigyan na siya ni Leon ng sarili niyang credit card. Ayaw naman niyang gamitin yon para lang bumili ng bagay na hindi niya kailangan. Sa huli na pagdesisyonan niyang pumunta sa isang ice cream house at kumain ng favorite niyang strawberry ice cream. Sa wakas, ang tagal ko na naglalaway dito. Excited na saad niya at handa na isubo ang kutsara na may ice cream nang biglang may lalaking tumigil sa may table niya. "Leah? Leah, ikaw nga. Sabi ko na parang familiar "Tonyo, anong ginagawa mo dito?" Naupo si Tonyo sa bakanting upuan sa harap ni Leah. Ito ang driver na kasama niya dating nagtatrabaho para sa mga Araneta. "Napadaan lang tas nakakita kita." "Ano na ba nangyari sa iyo? Simula nung kasal hindi ka na bumalik sa mansyon. Akala ko tuloy pinatay ka na ng pangasawa mo. Ang galing mo roon sa simbahan, nahimatay si Ma'am Mindy dahil sa iyo, buti nga sa kanya." "Ayun, nag-resign na ako. Solo living na ako ngayon. Teka nga, maiba tayo. May balita ka ba kay Zephanie?" "Hindi mo alam? Magtatanong ba ako kung alam ko?" "Ay, pasensya ka na. Nakabalik na si Ma'am Zephanie.
Nagulat ka kami isang gabi, umuwi na iyak eh. Puro pasa at galos. Yun pala binubugbog ng boyfriend niya. Humingi siya ng tawad sa mga magulang niya kaya ngayon ayos na sila ulit. Hayop na Jepoy na yan. Sabi ko na nga ba hindi mapagkakatiwalaan yung pagmumukha ng hayop na yun eh. Aniya sa isip. Habang nag-uusap silang dalawa, biglang pumasok si Leon ng shop. Kunot ang noong lumapit sa lamesa ng dalawa. Agad na napatayo si Leon na makita ang lalaki. Oh, Leon! Kala ko may meeting ka. Maagang natapos kaya naisipan ko sumunod. Who is this guy? Maaligasgas na tanong ni Leon. Tinutukoy si Tonyo na tila naubusan ng dugo nang makita si Leon. Kaibigan ko lang, coincidence na nagkita kami. Inisang hakbang ni Leon ang pagitan nila ni Tonyo. Halos magkandaduling naman si Tonyo sa pagtingala sa matangkad na lalaki. Salamat sa pagsama sa asawa ko. Umalis ka na. Pagkatapos na nagmamadaling umalis si Tonyo at natalisod pa ito sa pinto ng shop sa pagmamadali. Sinundan lang naman siya ng tingin ni Leah. Hindi man lang niya nakausap ng mas matagal si Tonyo. And you, woman, umalis ka lang ba talaga para makipagkita sa lalaking yan? If you want someone to date with, you should have told me, hindi yung kung kani-kanino ka nakikipag-usap na lalaki. Naupo si Leon sa inupuan ni Tonyo. Sinabi ko naman sa'yo, diba, coincidence na nakita kami. Tinakot pa yung tao na wala namang ginagawang masama. Sinamaan siya ng tingin ni Leah. Pagkatapos na upo ang babae at pinagpatuloy ang pagkain. Inagaw ni Leon ang kutsara mula sa bibig ni Leah, kumuha ng ice cream at sinubo yon. Napatitig lang ang babae sa kanya. You're my wife now, Leah. If other guys try to steal you from me, ililibing ko sila ng buhay. Natahimik ang babae sa sinabi ni Leon. Alam niyang hindi ito nagbibiro, kaya naman hinayaan niya na lang ito na samahan siya. In fairness, dahil parang nag-date na rin naman sila ngayon at nag-enjoy sila pareho. Ngunit hanggang sa pag-uwi, hindi pa rin maalis sa isip niya ang nalaman mula kay Tonyo. Pagka-uwi, sinubukan niyang kontakin si Zephanie through video call at laking pasalamat niya dahil sumagot ang kaibigan. Zephanie, mabuti naman at sinagot mo. Leah, long time no see, kamusta ka na? Gumuhit ang pag-aalala sa mukha ni Leah nang marinig ang tila malungkot na tono ng boses ng kaibigan. Nang mapatitig siya sa mukha nito, pansin pa niya ang ilang pasa na unti-unti nang gumagaling. Ikaw ang dapat tinatanong ko niyan. Nagkita kami ni Tonyo at nabanggit niya sa akin yung nangyari sa'yo. Don't worry about me, Leah. I'm fine but... Nakita ni Leah na lumingon si Zephanie sa likod bago binalikan tingin sa screen. Kita niya sa mata nito yung takot. I don't want to stay here anymore. Sana pala nagpakalayo-layo na lang ako after ng breakup namin ni Jepoy. Dahil sa nagawa ko, nagalit si Mami at Daddy. And they are hurting me as punishment. My life here is total hell. Leah, please help me again. I'm begging you. Nagsimulang umiyak si Zephanie. Parang dumudugo ang puso ni Leah nang marinig ang sinabi ng kaibigan. At hindi niya kaya makita ito ng ganon. Matapos ang usapan nilang dalawa, buong gabi yung inisip ni Leah at buong gabi rin siya nag-isip ng paraan. Kinabukasan habang naghahanda na sa pagpasok sa trabaho si Leon, inayos naman ni Leah ang korbata nito. Yun na rin ang napili niyang oras upang kausapin ang asawa. Leon, naalala mo si Zephanie? Bakas naman ang pagtataka sa mukha ni Leon sa biglaang tanong ni Leah. Yup, the daughter of Mr. and Mrs. Araneta na meron sa kanya. Pwede ba dito muna siya tumuloy? Sinasaktan daw siya ng parents niya. Gusto niya makalaya mula sa kanila. Naaawa ako sa kanya, tulungan natin siya. Matapos maayos ang necktie, kinuha ni Leah ang coat saka yun sinuot kay Leon. Ano ibig mo sabihin? Do you want me to let a stranger stay inside my house? Leon, kaibigan ko si Zephanie at mabuti siyang tao. Wala siyang gagawing masama, promise ko yan. Kapag nakahanap na siya ng bago matutuluyan, aalis na siya agad. Pero in the meantime, tutulungan muna natin siya. Habang nakatingin sa malaanghel na mukha ni Leah, hindi magawang humindi rito ni Leon. Ang gusto niya lang, mapasaya ito at maging ligtas. Mahal na mahal niya si Leah. At kung ano nais ito ibibigay niya. Fine, she can stay here. Kumurba ang malawak ng ngiti sa labi ni Leah nang marinig ang sinabi ni Leon. Thank you. Niyakap niya ang lalaki. At ganon din ang ginawa ni Leon. Nang maghiwalay sila, hinaplos ni Leon ang mukha ni Leah.
Kahit na araw-araw niya itong titigan, hindi siya magsasawa. This woman changed me in a short period of time. If I lose her, hindi ko alam kung ano mangyayari sa buhay ko. I will gamble my life and all my money just to make her stay with me forever. Oh, nakatitig ka na naman. Alam ko maganda ako. Palagi naman eh. Mahal na mahal kita, Lia. Parang hinahaplos ng mga salitang yun ang puso ng babae. Mahal na mahal din kita, Leon. Makalipas nga 3 araw, tumakas si Zephanie mula sa kanila. Agad siyang sinundo ni Lia at dinala sa mansyon. Noong ipinakilala ni Lia si Zephanie kay Leon, napansin niya na tila may takot pa rin si Zephanie kay Leon, ngunit inassure ni Lia ang kaibigan na mabait naman ang asawa niya. Isang araw habang kumakain ng tanghalian, may bigla na lang naitanong si Zephanie. Sila lang ang kumakain dahil nasa trabaho si Leon. Lia, kamusta naman si Leon bilang asawa? Si Leon? Naku, sobrang swerte ko. Alam mo ba, hindi ko ma-imagine na ganun siya ka-gentleman at kabait. Sobrang sweet pa niya. Sa lahat ng kailangan at gusto ko, binibigay niya agad. He's the man of his words. Dahil kapag sinabi niya, ginagawa niya talaga. Yun ang dahilan kung ba't mas lalo ko siya minamahal araw-araw. Kaya nga gusto ko magpasalamat sa iyo, Zeph. Hindi dahil sa iyo, hindi ako masaya ngayon kasama siya. Tipid nang umiti si Zephanie at nagpatuloy sa pagkain. Ako dapat yun eh. Bulong ni Zephanie. May sinasabi ka? Agad na napailing ang babae. Wala ano pa itong pagkain ni Leon? Nagtaka naman si Lia sa biglaang tanong nito. Ngunit naisip niya na wala namang masama sa tinanong ni Zephanie. Kaya hindi niya masyadong inisip yon. Mahilig siya sa afritada. One time nga pinagluto ko siya. At hanggang gabi yun yung hinahanap niya. Bahagyang natawa si Lia habang inaalala yon. Tumango naman si Zephanie. Nagpatuloy na sila sa pagkain. Nang itanong ni Lia kung bakit yun naitanong ng kanyang kaibigan, sinabi nito na curious lang ito. Ngunit ang hindi alam ni Lia, may naglalarong plano sa isip ni Zephanie. Ang first 1 week ni Zephanie sa mansyon, naging maayos naman. Palagi sila magkausap ni Lia. Naisip ni Lia na mabuti na lang dumating ang kaibigan. Hindi na siya maboboard, mag-isa sa mansyon. At mapapanisan ng laway maghapon. Ngunit nang sumunod na linggo, napansin niya ang pag-iiba ng ugali ni Zephanie. Minsan, nagkukulong lang ito sa guest room na tinutulugan ito. At naririnig niya minsan na may kausap ito sa cellphone ngunit hindi niya alam kung sino yon. Nauhuli rin niya si Zephanie minsan na nakatitig kay Leon at nakangiti na animoy kinikilig ito. Ayaw pag-isipan ni Lia si Zephanie ng masama dahil magkaibigan sila. Kaya kahit naninibago, sinikap pa rin ni Lia na umaktong normal lang ang lahat. Good morning! Sakto katatapos ko lang magluto, maupo na kayo. Saad ni Zephanie isang umaga, nang makababa si na Leon at Lia sa dining area. Wow, ano ba yan naamoy ko? Mukhang masarap ah. Dala ang isang mangkok na nilagay ni Zephanie sa ibabaw na hapag, gumiti ito. Siyempre naman masarap no, ako nagluto nito eh. Nawala ang ngiti ni Lia nang makita ang afritada na niluto ni Zephanie. Pinaghilan ni Leon si Lia ng upuan at naupo ito sa tabi niya. Wow, afritada? Paborito ko to. Saad ni Leon at agad na sumandok ng pagkain. Nilagyan niya muna ang pinggan ni Lia bago lagyan ang sariling pinggan. I know, nabanggit lang ni Lia kaya naisipan ko ipagluto ka. I mean kayo. Sige, kain kayo. Naupo si Zephanie. Pinapanood na kumain si Leon na halatang nagustuhan naman ang niluto niya. Zephanie, hindi ka na dapat nag-abala. May katulong naman para magluto eh. Okay lang. Wala rin naman akong ginagawa. Pa-thank you ko na rin kay Leon dahil pinayagan niya akong pansamantalang tumira dito. Lia, eat. Masarap yung afritada. Ngumiti lang si Lia sa kumain. Sa puntong yun nakakaramdam na siya ng kakaiba. Ngunit hindi pa rin siya nagpadala sa isip. Naisip niya na baka nga grateful lang talaga si Zephanie. Kaya nito yun ginawa. Ngayong araw, may business trip si Leon sa malayong lugar. Kaya naman tinulungan siya ni Lia na mag-impake. Mag-ingat ka doon ha. Message mo ako kapag nakarating ka na. Saad ni Lia habang nasa labas ng mansyon. At nakaharap, kay Leon na papaalis na. Sa likod nila tahimik lang si Zephanie na nakikinig sa usapan ng mag-asawa. Of course, I will.
Bye, Leah. I will miss you. Hinalikan ni Leon si Leah sa labi. Napaiwas naman ang tingin si Zephanie. OA ka? 3 days ka lang na mawawala? I know, but still, I will miss you. Mamimiss din kita. O sige na, bahagabihin ka pa ng dating doon. Matapos makapagpaalam sa isa't isa, sumakay na si Leon sa backseat ng sasakyan at nagmaneho na ang driver nito paalis. Kasunod lang nito ang van kung saan nakasakay ang bodyguards nito. Nang makaalis ang sasakyan, babalik na sana sa loob si Leah nang harangan siya ni Zephanie. Leah, may gagawin ka ba today? Wala naman, bakit? Road trip tayo. Tagal na rin since nung last bonding natin. Namiss ko lang. Road trip? Naku, Zeph, baka magalit si Leon. Saka wala naman tayong sasakyan. Ano ka ba? Di ba may kotse pa si Leon sa garahe niya? Ako naman na magmamaneho. I think your husband won't mind. Saka pwede bang siya lang yung nakakalayo-layo? Wala namang masama kung makakagala ka rin kahit minsan. Zeph, baka kasi magalit si Leon kapag pinakailaman natin yung sasakyan niya. Inirapan ni Zephanie ang kaibigan sa kanya ito inakbayan. Come on, Leah. Your husband is a mafia and rich businessman. He earns million in 1 month. You should enjoy his money. At saka kung may mangyari man sa sasakyan, I'm sure naman he can afford to pay for that. Sa repairs, or pwede rin siyang bumili ng bago. Sige na, pumayag ka na, Leah. Nagdadalawang isip pa si Leah, ngunit sadyang mapilit si Zephanie. Wala naman siguro masama. Ni Leah sa isip. O sige, road trip tayo, magpapalit lang ako. Yay! Excited na ako! Sabay na sila nagpalit ng damit. Pagkatapos nun, hinanap ni Leah ang susi ng sasakyan ni Leon sa drawers at nakita niya naman. Sumakay na sila ng kotse na walang bubong, saka umalis. Habang nasa biyahe pa na yung sigaw nila, habang sinasalubong ang hangin na tumatangay sa kanilang buhok. This is so much fun, Leah! I miss this! I miss you! Sigaw ni Zephanie, habang nagmamaneho ng mabilis. I miss this too, Zeph! Woohoo! Tinaas pa ni Leah ang braso sa ere. 3 oras din silang bumiyahe. Hindi na rin alam ni Leah kung saan sila nakarating. Sobrang daming liko ng kalsada. Tiwala naman siya makakabalik pa sila dahil matalas ang memory ni Zephanie. Tumigil sila sa harap ng isang department store dahil nagugutom na sila pareho. Naghintay lang si Zephanie sa labas at si Leah na ang pumasok upang bumili. Nakalimutan din niyang dalhin ng cellphone na naiwan sa sasakyan. 535 po lahat. Saad ng cashier habang pinaplastik ang binili ni Leah. Here. Inabot ni Leah ang 1,000 sa kahera matapos makuha ang sukli. At ang pinamili, lumabas na siya ng store. Ngunit laking gulat niya na makitang wala na ang sasakyan maging si Zephanie. Wala na ito sa parking lot. Naibagsak niya ang dalang plastik at agad hinanap ang sasakyan sa paligid. Zeph? Zeph, nasan ka? Kahit saan lumingon si Leah, wala siyang makita. Kinapa niya ang cellphone sa bulsa. Ngunit wala ito doon. Naalala niya na iwan niya nga pala ito sa sasakyan. Nagsimula nang sakupin ng takot ang sistema ni Leah. Dahil una, mukhang iniwan siya ni Zephanie at hindi niya alam kung nasan siya. Pangalawa, hindi niya alam ang daan pa uwi at wala siyang kakilala sa lugar. Zephanie! Nagngangalit ang ngipin niya at napahilamos sa muka. Makalipas ang 3 araw nakabalik na si Leon. Pagkarating niya, si Leah agad ang una niyang hinanap. Leah, I'm home! Ilang segundo rin siyang nanahimik, ngunit wala siyang narinig na tugon o kahit yabag man lang. Leah? Leah! Wife! I'm home! Imbes na si Leah ay si Zephanie na natagpuan niya na tumutulong sa pagluluto ng tanghalian. Zeph, nasan si Leah? Napaangat ng tingin si Zephanie at lumawak ang ngiti niya na makita ang binata. Oh, Leon, nakabalik ka na pala. Maupo ka na sa lamesa sa dining area, kakain na tayo ng tanghalian. Nangunot ang noon ni Leon, nang hindi sagutin ni Zephanie ang tanong niya. Lumapit siya kay Zephanie at marahas niyang hinawakan ang braso nito. Nanlaki ang mata ni Zephanie, lalo na nang maramdaman niya ang mahigpit na pagpisil ni Leon sa kanya. I said, where is Leah? Wala siya, umalis! Ang sabi niya magbabakasyon lang siya saglit pero hindi niya sinabi kung kailan siya uuwi. Aray ko, Leon, nasasaktan ako! What? Kailan pa siya umalis?
Nung isang araw pa, the same day that you left. Bakit hindi siya nagsabi sa akin? She's not responding to my messages and calls. Iniwan niya ang phone niya. Ang sabi niya gusto niya magbakasyon nang wala mo ng gadgets. At saka babalik naman daw siya agad eh. Pabagsak na binitawan ni Leon ang braso ni Zephanie na namula naman. At sa tingin ni Zephanie, mag-iiwan niya na marka. Pwede ba kumalma ka? Babalik naman si Leah eh. You're hurting someone without valid reason. Nagpakawala ng hininga si Leon. I'm sorry. Okay lang. Sige na, maupo ka na at kakain na tayo. Nagluto ako ng favorite mo. Bumalik ang ngiti ni Zephanie sa labi nito. Matapos noon, kumain na sila ng tanghalian. Umakyat si Leon sa kwarto upang magpahinga. Kahit na sinabi ni Zephanie kung nasan si Leah, hindi pa rin maalis sa loob ni Leon ang pag-aalala. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya, ngunit alam niyang may mali talaga. Kinagabihan habang mahimbing na natutulog si Leon sa kama, maingat na binuksan ni Zephanie ang pinto at sumilip sa loob. Nakasuot si Zephanie ng night dress. Tanging underwear lang ang suot niya pang ilalim. Pumasok siya sa loob at maingat na sinarado ang pinto. Lumapit siya sa paanan ni Leon. Napahagat siya ng ibabang labi habang pinagmamasa na matipunong katawan nito. Topless kasi ito at naka-jogging pants. Kaya litaw na litaw ang abs nito at biceps. Finally, masusolo na rin kita. I should be the one whom you're loving and kissing with, Leon. Ang tanga ko na mas pinili ko si Jepoy kesa sa'yo. Pero ngayon wala na si Leah. I can own you and steal you from her. Mapapasahan ka na, Leon. Ginapang ni Zephanie ang lalaki. Naalimpungatan naman si Leon dahil sa paggalaw ng kama. At nang makita niya si Zephanie ay nasa ibabaw niya na ito. Zeph, what are you doing? Shh, huwag ka na mag-complain. Alam ko nalulungkot ka na wala si Leah ngayong gabi. Para tabihan ka. Kaya nandito ako. Para paligayahan ka, Leon. I'm the girl that suits you, not Leah. Mabilis ang kamay ni Leon at agad niyang nahugot ang nakatago niyang baril sa ilalim ng unan. At tinutok yon kay Zephanie. Leon, please don't. Dahan-dahang umalis si Zephanie sa ibabaw ni Leon at naglakad pa atras. Tumayo si Leon at lumapit sa babae nang hindi binababa ang baril. Ano bang tumatakbo sa isip mo, ha? You're trying to flirt with your best friend's husband? Really? Isa ka palang ahas. You don't understand, Leon? Inutusan ako ni na mom at daddy na akitin ka. At makuha ka, they said that they will never accept me as their daughter if I won't be able to marry you. At first, I don't want to do it. Pero nakasama kita at nakilala kita, minahal na rin kita, Leon. I can do everything that you want just for you to love me back. Please, please, I can be the woman that you want and I will make you always happy. Please, Leon, don't kill me, please. Nagsimulang manginig ang katawan ni Zephanie. Alam niya na sa oras na iputok ni Leon ang baril, baka hindi na siya makauwi ng buhay sa mga magulang niya. You're sick. I will never love a woman like you. I love my wife. Tell me nasan si Leah. Hindi ako naniniwala nagbakasyon siya. Saan mo siya dinala? Leon, huwag mo na siyang hanapin. Nandito ako. Kaya ko siyang palitan. Kaya ko siyang higitan. Where the heck did you take my wife? Dumagundong ang buong silid sa lakas ng sigaw ni Leon. Kaya hindi na natapos si Zephanie ang sasabihin. Fine, okay, fine. I will tell you where she is. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon at ang balang yon tumama sa kanang paa ni Zephanie. Kaya napaluhod siya sa sakit. Jesus, my foot, oh my God! Pinagpawisan ng malamig si Zephanie habang pinipigilan ang pagdurugo ng paa. Leave and never come back here. Kapag bumalik ako at nandito ka pa, hindi lang yan ang aabutin mo. Saad ni Leon. Kinuha ni Leon ang susi ng kotse. Nagsuot ng damit pang itaas. Dala ang baril ng gabing yon nagpunta sa lugar na sinabi ni Zephanie. Samantala naupo si Leah sa isang karton na nakalatag sa sahig ng isang iskinita. Yakap niya ang sarili dahil sa lamig ng gabi. 3 araw na siyang paghala-gala. Hindi alam kung paano makakauwi. Nagugutom na rin siya at wala man lang tumulong sa kanya. Hindi pa rin siya makapaniwala na kaya siyang pagtaksilan ng isang taong tinuring niyang kaibigan. Akalain mo nga naman, pre. Ang swerte naman natin, oh. May grupo ng mga lalaking lumapit sa pwesto niya. Kaya naman sinakop siya ng takot sa dibdib. Ang mga lalaki halatang hindi mapagkakatiwalaan. Mukhang masarap to. Huwag kayong lalapit.
Hinawakan siya ng dalawa sa mga ito sa magkabilang kamay. At kahit anong sigaw ni Leah, wala siyang magawa. Umiiyak siya sa awa sa sarili. At iisang tao lang ang pinagdarasal niyang iligtas siya mula sa mga lalaking nais gawan siya ng masama. Biglang merong taong humila mula sa lalaking hahalayan sana siya. Nakita ni Leah kung paano walang kahirap-hirap na binugbog ng taong dumating ang 5 lalaki. Leon? Leah, I'm here. I'm here. They won't hurt you again. Niyakap niya ito ng mahigpit. Isa-isang tumayo ang mga lalaking napabagsak ni Leon. Napatingin doon si Leah. Ngunit ang ginawa ni Leon, tinakpan niya ang mata ni Leah gamit ang isang kamay. At ang isang kamay, may hawak na baril. Umangat ito. I don't want you to see this. Sunod-sunod na putok ng baril ang narinig sa baryo. At yun, ang huling beses na nakaramdam ng panginginig si Leah. Nang makabalik sila ng mansyon, wala na si Zephany. At hindi na ito kailanman nagpakita pa. 2 months after, sa isang yate, magkayakap sina Leah at Leon. Habang nakatingin sa malawak na karagatan, nakayakap si Leon sa bewang ni Leah. Happy anniversary, wife. Happy anniversary, mahal ko. What are you thinking? Naisip ko lang, paano kaya kung di ka dumating ng gabing yun? It's impossible. Bakit naman? Because whatever the case is, I will always find you in any part of the universe and I will save you. Remember that, wife. I'm always here to protect you. Don't trust easily. Yan ang aral na natutunan ni Leah matapos maranasan niya ang naranasan kay Zephany. Minsan, kung sino pang kaibigan, siya pa ang tutuklaw sa iyo nang hindi mo namamalayan. Ngunit sa kahit anong pagkakataon, mananaig pa rin ang katotohanan. Mabubuking ang mga nagbabalat kayo at mapaparusahan. Love can create a villain. Love can be dangerous. But love can also save you and protect you against the cruel world. The end.